we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Tricycle nagliyab sa kalsada sa Lipa City. Driver at mga pasahero nito ligtas kaya? Tatlong umano'y bungo ng tao natagpuan sa bakanteng lote. Lalaking patawid sa kalsada, nabundol ng paparating na kotse sa Batangas City. Insidente sa pool sa CCTV. Mahigit 2 pesos kada kilowatt-hour na taas singil sa kuryente. Ipatutupad ngayong Hulyo ayon sa Meralco. Kauna-unahang bukas center sa Calabarzon, binuksan sa compound ng isang universidad sa Batangas City. At 30 talampakang teddy bear installation, agaw pansin sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Sparkle Migs Almendras nagpasaya sa mga Caviteño. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nagliyab ang isang tricycle sa kalsada sa Lipa City. Ang driver at pasahero ligtas. Nakatutok si Paul Hernandez. Makapal na usok ang sumalubong sa mga motorista sa JP Laurel Highway sa Lipa City, Batangas. Nasusunog na palang isang tricycle doon tanghali nitong linggo. Ayon sa BFP Lipa City, gas leak ang sanhi ng pagliyab. Mabilis daw nakababa ang tricycle driver at ang sakay na 2 pasahero. Sa hose po, yung gas po niya. Dun po sa may makina, then yun po, nagsimula na po doon ang apoy po. Agad na tumulong ang mga tauhan ng mga establishmento sa lugar para maapula ang apoy. Walang naiulat na nasaktan o nadamay pang mga sasakyan. Humigit kumulang 20,000 piso ang tayang pinsala sa sunog. Pagkadating po namin, naapula na po ito. Kaya ang ginawa po namin agad ay sinecure po agad namin. Then nandun ay chinek po namin kung meron pang apoy. Abiso ng mga otoridad na regular na inspeksyonin ang kondisyon ng ibibiyahing sasakyan, pampasahero man o pribado para maiwasan ang kaparehong insidente. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Malakihang dagdag singil sa kuryente ang mararamdaman ng mga customer ng Meralco sa paparating na July billing. Matapos ang bawas singil noong Hunyo, may 2 pesos and 15 centavos na dagdag singil sa kada kilowatt-hour ngayong buwan o katumbas ng 430 pesos sa kada 200 kilowatt-hour na konsumo. Ayon sa Meralco, kasunod ito ng pagbabalik sa normal ng generation charge. Samantala, nauna nang inanunsyo ng Meralco na maantala ang kanilang pagpapadala ng July billing habang nakikipag-ugnayan sila sa ERC hinggil sa singil sa generation charge. Pero pagtitiyak nila na magkakaroon din ng adjustment sa due date para bigyang panahon ang mga customer ng tamang oras na makapagbayad. Inireklamo ng ilang residente ang hindi matapos-tapos na drainage system sa Barangay Santa Rita sa Batangas City. Para sa follow-up report, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, dismayado ang ilang mga residente ng Barangay Santa Rita, Carasada, Batangas City dahil sa hindi pa rin matapos-tapos na pagawaing kanal. Gamit ang isang backhoe, puspusan ang inaalis ang mga nakabarang bakal, mga basura at mga bato sa ginagawang kanal na ito sa bahagi ng Barangay Santa Rita, Batangas City magtatanghali kanina. Bagamat may gumagawa na sa kanal, naiinip pa rin daw ang 65 anyos na si Imelda sa halos ilang buwan ng pagawain. Bilang isang senior citizen, pangamba niya raw ngayon ang posibleng pagbaha sakaling makaranas ng malakas na pag-uulan. Malabong matapos yun ng 15 dahil nakatiwangwang pa rin hanggang ngayon. Mabaho nga pagka naulan dahil ay papasok ang baha sa loob, ganyan. At yun nga, kung dating amoy ay nandyan pa din. May pag-asa naman siguro, sana'y tuloy-tuloy na nilang gawan talaga ng paraan. Pinamamadali na rin umano ng DPWH Batangas 2nd District ang pagawain.
Tinatapos ko na yung part natin, Santa Rita. Yung nininegotiate pa rin dahil ng LGU ng aming kausap doon. Pero yung Santa Rita ko, walang problema doon. Positive na naman. Pero yung Santa Rita ko, nasa 90% na yun eh. Perwisyo na rin daw maituturing para sa delivery rider na si Glenn ang hindi matapos-tapos na pagawain. Bukod daw kasi sa pagbigat sa daloy ng trapiko, abala na rin daw ito sa trabaho. Malaking di pong abala din sa kalsada po. Gawa na minsan may deliver din ako din eh. Ang hirap po tumawid. Di rin po makalabas sa ibang customer. Kaya po sana kung matatapos agad, maayos na po. Maraming mahihirapan po, lalo't magpapasokan na rin. Ay sana po matapos na po gawa ng abala po talaga yan. Matatanda ang March 2023 pa, nagsimula ang konstruksyon sa naturang pagawain. Hindi pa masabi ng DPWH kung kailan matatapos ang ginagawang kanal. Pero pagtitiyak nila, patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa San Pascual LGU para sa outfall ng ginagawang drainage. Tapos ko yung Santa Rita, habang bine-negotiate ko pa yung mga LGU. Para kaming mga negotiation. Hindi, ang contract, hindi pa naman laps ang contract niyan. Yung calendar days namin, ay until kung nabid namin yun ng March, siyempre, abutin talaga ng tag-ulan. Hindi pa siya laps. Sa huling panayam natin sa DPWH Batangas 2nd District, minamadali na raw nila ang pakikipag-usap sa LGU San Pascual para sa gagawing outfall. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Naantala ang pagsisimula ng 2024 census sa Batangas ngayong araw, July 15. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Simula na dapat ng Population Census Community-Based Monitoring System o POPSEN-CBMS 2024 ngayong araw. Pero walang nag-iikot na enumerator sa Lipa City para mag-interview sa mga bahay-bahay. Hindi raw nakasabay sa kick-off ng census ang lalawigan ng Batangas, ayon mismo sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kinakailangan daw kasing linisin ang electronic tablet na ginamit sa training ng mga enumerator. Last Saturday, binalik nila sa provincial office yung mga tablets kasi ang kailangan nating mailagay doon, yun namang for actual enumeration. Mayroon tayong reinstallation ng mga system na gagawin. At the same time, yung mga mapa na ilagay natin sa tablet. Sabi ng PSA Batangas, bukas sila makakapagsimula pero hindi matiyak kung full blast ng implementasyon ng pagsisensus. Sa ngayon, ayon sa PSA, may ginagawa raw courtesy call at ocular visit yung mga data collector at supervisor sa mga barangay at munisipyo sa probinsya ng Batangas. Ang gusto nating masigurado, bago sila mag-area, lahat ng gamit na kailangan nila, kailangan dala-dala na nila. Ayaw natin na kulang ng form, may problema sa tablet, para at least yung operation natin maging smooth na. Bagamat atrasado na ang pagbabahay-bahay ng mga enumerator, tiniyak ng PSA na hindi ito makakaapekto sa schedule nila. Yun namang ating binigay na output sa kanila, ang sabi nga natin, plus-minus yun. Ibig sabihin, kung medyo familiar na yung ating enumerator dun sa gagawin nila, sinasabi nating output per day, malamang sa malamang, pwedeng madoble yun or pwedeng sasobra sa daily average nila. Hanggang sa September 16, 2024, tatakbo ang POPSEN-CBMS 2024. Ginagawa ito para makakuha ng tamang datos ang gobyerno para sa mga bubuing programa para sa mga Pilipino. Kasama si Kel Rabaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, epektibo bukas July 16 ang ipatutupad na rollback sa mga produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Ito ay matapos ang 4 na sunod-sunod na linggong taas presyo. Kaya naman, sa mga kapuso nating motorista, maaaring ipagpabukas na ang inyong pagpapakarga. Dahil base sa anunsyo ng ilang mga kumpanya, nasa 60 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 95 centavos sa kada litro ng diesel, at 1 peso and 15 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng DOE na bunsod ng pagbagal ng inflation sa China at mataas sa produksyon ng langis sa Amerika ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba sa presyo ng langis. Nagtagisa ng ilang kabataan sa Batangas City sa EcoWiz 2024 at on-the-spot painting. Ang aktibidad layong mas mapalawig ang kaalaman ng mga kabataan sa pangangalaga sa kalikasan. Narito ang report ni Denise Abante. Team 1, correct. Team 2, correct.
kanya-kanyang sagot, palitan ng ideya at impormasyon na mayagpag ang husay at galing ng mahigit 60 kabataang Batanggenyo sa isinagawang EcoWiz 2024 o Environmental Quiz ngayong araw sa Batangas City na bahagi pa rin ng halos isang buwang selebrasyon ng 55th Batangas City Foundation Day. It's more of bringing awareness doon sa mga schools at sa mga youth pagdating doon sa pangangalaga ng kalikasan, and we want like to check gaano ba talaga kataas yung awareness ng mga bata at gaano ka-effective yung environmental discussion doon sa mga schools. Para sa 16 anyos na si Girlie, isang karangalan na mairepresenta ang kanilang paaralan sa kompetisyon sa talas ng isipan at kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan, makabagong teknolohiya at ang ambag ng kanilang henerasyon sa lipunan. Nagiging aware po yung mga batang katulad ko about po sa pwede po nilang maitulong sa economy po. Kaya naman po masaya po akong maging parte nito. Bukod sa EcoWiz, isinagawa rin ang on-the-spot painting competition na pinangunahan ng Batangas City Cultural Affairs Office. Layo nitong maipakilala ang galing ng kabataang Batanggenyo sa sining at paglikha ng makabuluhang obra. Isa sa mga criteria for judging ay kung paano maisasama ang bayaning Batanggenyo na si Mabini at ang subli sa kanilang mga obra. Wala raw ibang inspirasyon sa kanyang pagpipinta ang 22 anyos na si Iron kundi ang Panginoon. Sa kanya rin daw kasi siya humuhugot ng lakas at talas ng isipan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sa kanya po nanggaling yung wisdom para magawa ko po itong obra na to. Bukod po dito ay bilang isang mamamayan po dito sa Batangas City ay naging inspirasyon din po to para mas gampanan ko po kung ano yung tungkulin ko bilang isang mamamayan. Simpleng mga kulay, simpleng ideya. Yan naman daw ang atake ng incoming senior high school student na si Chloe. Maihahalin tulad niya raw kasi ang kanyang mga obra sa sarili niya na simple pero lumalaban. It's the style po na nakasanayan ko po. And yun po yung most comfortable na style ko. I think po I expressed myself because of my color choices po, and I really wanted po to share a story. Matingkad man o malamlam lang, ang kulay ng buhay hindi nababase sa kung gaano karami, bagkos kung paano mo ito ikulay sa bawat pahina ng iyong buhay. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling nadagdagan ang mga medalyang nahakot ng mga manlalaro mula Calabarzon sa pagpapatuloy ng Palarong Pambansa 2024 na ginaganap ngayon sa Cebu City. Bukod sa swimming, arnis, athletics at chess, dumagdag sa listahan ng mga humakot ng gintong medalya ang mga manlalaro sa gymnastics, taekwondo, wushu, wrestling at sepak takraw. Sa kabila nito, hindi nagpapatinag ang overall defending champion ng mga manlalaro mula sa NCR na nangunguna na ngayon matapos sila makahabol sa overall medal tally. Sa partial and unofficial medal tally reporting system, rank 1 ng NCR na mayroong 199 medals. Pangalawa ang Calabarzon na mayroong 139 medals. Pangatlo ang Region 6 Western Visayas na mayroong 118 medals. Pang-apat ang Region 11 Davao Region na sinundan ng Region 7 Central Visayas. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Tatlong umano'y bungo ng tao natagpuan sa bakanteng lote sa Lipas City. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Magkakatabing natagpuan sa madamong bahagi ng bakanteng loteng ito sa Barangay Sabang, Lipas City ang tatlong bungo ng tao gabi nitong linggo. Naghahanap lang daw ng kabute ang bayaw ni Alexander nang bumulaga sa kanya ang mga bungo. Yun yung isa yung nakaharap, papagayaan. Tapos? Yung nakataob yung dalawa. Ayon sa Lipas City Police Station, hindi tiyak kung gaano nakatagal ang natagpo ang bungo sa lugar. Wala na rin daw ang katawan ng mga ito. Matagal na kasi medyo yung iba wasak na kasi yung ibang yung itsura ng bungo. Yun lang po ang nakita, sir. Na-turn over na ang mga na-recover na bungo sa Soko para isailalim sa eksaminasyon. Patuloy rin ang investigasyon ng mga pulis. Bukas daw ang kanilang istasyon sa mga posibleng kaanak ng natagpo ang bungo sa lugar. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Sugatan ng isang lalaking patawid sa kalsada matapos mabundol ng kotse sa Batangas City. Ang insidente nahuli kam. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Pansinin ang CCTV footage na ito pasado 1:00 ng hapon kanina sa bahagi ng Barangay Balagtas, Batangas City. Sa kabilang bahagi ng kalsada makikita ang dalawang lalaking tumatawid sa kalsada. Mabilis na nakatakbo ang lalaking nakaasul ngunit bahagya nitong naiwan ang lalaking nakasuot ng stripes na t-shirt. Maya-maya pa, isang mabilis na kotse na ang dumating at nasapul ang lalaking naka-stripes na t-shirt. Tumama ang biktima sa windshield ng kotse at tumilapon sa gilid ng kalsada. Nagawa namang magpreno agad ng driver ng kotse saka ito bumaba ng sasakyan at tiningnan ng biktima. Agad naman silang tinulungan ng mga residente at isinakay sa isang tricycle at dinala raw sa ospital. Wala pang impormasyon ng pulisya at otoridad sa kasalukuyang kalagayan ng biktima at ng driver ng kotse. Ayon sa TDRO Batangas City, maituturing na busy highway ang naturang kalsada. Very busy po, ayun po, tinuturing nating isa sa major points natin sapagkat siya po yung entry and exit point papasok at palabas nitong ating lungsod. Also, yun pong ongoing construction natin ng flyover dun sa lugar, isa din pong malaking factor. Plus, yun pong ginagawang widening sa area and then yung pagre-relocate po ng mga poste ng Meralco, isa din po sa mga factor na nakaka-apekto doon. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad na gamitin ang pedestrian kung tatawid upang maiwasan ang kaparehong insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng biktima, gayon din ang driver ng kotse. Galing po nating tumawid sa mga tamang tawiran. May mga nakatalaga po tayong pedestrian lanes at pedestrian overpass nang sa ganun po ay masigurado ang kaligtasan natin tuwing tayo tatawid sa ating mga lansangan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng magnitude 4.2 na lindol sa katubigang bahagi ng Kalatagan, Batangas kaninang 12:59 na madaling araw. Ayon sa ahensya, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 71 kilometro. Walang naitalang pinsala o nasaktan sa nangyaring lindol. Hindi rin inaasahan ng aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Pinapayuhan naman ng mga residente na manatiling alerto sa lahat ng oras. Binuksan ang kauna-unahang bagong urgent care and ambulatory service center sa compound ng isang universidad sa Batangas City. Ang pasilidad itinuturing na one-stop shop health facility para sa mga magpapakonsulta at nangangailangan ng minor surgery. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. May lawak na 234 square meters at binubuo ng 4 na health and medical rooms. Ito ang pinasinayaang bagong urgent care and ambulatory service o bukas facility na nasa Batangas State University, the National Engineering University sa Batangas City. Extension ng ambulatory service and facility ng Batangas Medical Center o BATMC. Our students can also be part of it. They can be immersed, they can have their internship. But, even research, we can have more data, we can gather more data. All these white coat courses, kailangan nila ng tinatawag na training hospital. So dito nag-uumpisa yun. May nurse station, laboratory facility, X-ray at clinic for family and internal medicine at iba pang pasilidad para sa diagnostic procedures at medical treatments. Ito ang kauna-unahang bukas center sa Calabarzon Region. We also have the pediatric cases, pedia. We have the minor surgery. We also have the psychiatry. We have the mental wellness program here. So this will be a one-stop shop facility to cater all the patients who is needing primary care. Misyon ng Department of Health o DOH na mailapit pa ang medical service sa komunidad na makakatulong na ma-decongest ang mga pasyente sa mga regional hospital. Ayon sa DOH, kaya nitong makapag-accommodate ng 200 hanggang 500 na pasyente kada araw. We open the bukas to yung ibang mga patients na kung saan galing pwede rin ma-accommodate dito sa ating bagong bukas, situated at the BAT Stage U. Inaasahang dodoble ang bilang ng pasyenteng pupunta sa susunod na mga taon. Ito na ang ika-24 na bukas center sa Pilipinas sa target na 28 bukas facility na planong itayo sa buong bansa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patok sa filmgoers ang That Kind of Love ni Barbie Forteza at David Licauco. Samantala, mas lalong titindi ang bardagulan ng mga karakter ni Carla Belian at Bea Alonzo sa Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar.
You're so good at what you do. Inulan ng papuri ng mga film-goer ang pelikulang That Kind of Love na first movie together ng tambalang barda ni Barbie Forteza at David Licauco na nagsimula ng ipalabas sa mga sinihan. Hindi rin maitago ang kilig ng kanilang mga fans. Sa nasabing pelikula, gumaganap si Barbie bilang si Mila na isang dating coach. Hahanapin niya rito ang magiging special someone ng mayamang businessman na si Adam na ginampanan ni David. Samantala, mapapanood din sina Barbie at David sa Pulang Araw simula July 29 sa GMA Prime. Sa pagsisimula ng paghahanap sa kung sino ang pumatay kay Paco Palacios na ginagampanan ni Rafael Rosel sa Widow's War, mas titindi pa ang bardagulan ng mga karakter ni Carla Abellana at Bea Alonzo. Si Sam na ngayon ang pinagbibintangang pumatay sa kanyang asawa. Sino nga kaya ang pumatay kay Paco? Ang mga tumitinding eksena abangan sa Widow's War pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, dalawang weather system ang nakakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Una riyan ang low pressure area sa Mindanao. Sa datos ng Pag-asa, as of 4 p.m., namataan ng LPA 440 kilometers sa silangang bahagi ng Davao City. Bukod dyan, magpapaulan din sa Mindanao, Visayas at western section ng Southern Luzon ang southwest monsoon o hanging habagat. Samantala, base sa datos ng Metro Weather, hanggang gabi ang malalakas na ulan sa halos buong Calabarzon at Mimaropa. Ganyan din sa malaking bahagi ng bansa kaya maging handa sa baha o pagguho ng lupa. Mga kapuso, bukas Martes, July 16, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Santa Teresita, Taal at San Nicolas, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantala sa Cuenca at Ibaan, Batangas, magsisimula naman ito ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng installation ng transformer at conversion ng mga primary line, kalinsabay ang iba pang pagawain at clearing activity. Pasok ang Pilipinas sa listahan ng may pinakamataas na positive experience sa buong mundo. Samantala, ang pagiging positibo sa buhay dapat ding balansehin, ayon sa isang sociology professor. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung wala sa barbershop, minsan umi-extra bilang construction worker si Ariel. Mahirap ang buhay, pero kinakaya raw niya lahat gagawin para sa pamilya. Matibay para maging masaya tayo pag nakaka-kaunti ang kita, kahit kaunti, basta may okay naman tayong nakakabili naman tayo ng kaunting pangulam. Danas din ng housewife na si Jessa ang kabi-kabilang problema, pero hindi raw ito rason para bumigay. Lalo ngayon magpapasukan, yung iba, marami pang mga hindi nakakabili ng mga gamit sa school, ganun. Eh kapag hindi ka naging positive, tatalunin ka ng mga problem, mga depression. Ang ganitong disposisyon kinilala sa isang survey sa Amerika. Kabilang sa listahan ng highest positive experiences sa buong mundo ang Pilipinas sa 82% itong positive experience index. Kung ako yung magiging negatibo sa buhay, ano na pong mangyayari sa pamilya ko? Laban lang po tayo. Hindi na raw ito nakakagulat ayon sa isang sociology professor na si Abvic Ryan Maghirang. Noon pa man, dala na ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Siyempre, naniniwala tayo na of course, there is always light at the end of the tunnel. Nagsisimula ang lahat sa pagiging positibo para masolusyonan kung anumang problemang meron tayo. Pero dapat daw balansihin ang pagtanggap sa nangyayari sa buhay. Kailangan maging maingat din tayo na hindi po pwede na puro positive na lamang. Kailangan yung pagiging positibo natin, sinasamahan din natin ng paggawa. Pinaguhugutan daw ng lakas ng loob at pag-asa ng maraming Pinoy ang pananampalataya sa Diyos, pamilya at kaibigan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bumisita sa GMA Network si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Narito ang report ni Denise Abante.
Sa courtesy call ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa mga opisyal ng GMA Network, unang napag-usapan ang kasikatan ng Voltes 5 sa bansa na unang umere sa GMA noon pang 1978 at ginawa ng live-action adaptation ng network. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa tulong ng Japanese Embassy sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maging sa teknolohiya ng Japan na malaki aniyang bahagi sa araw-araw na operasyon ng network. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan. And Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Nagpasalamat naman ang Japanese Ambassador sa pangunguna ng GMA sa pagpapalaganap ng kanilang kultura sa bansa sa pamamagitan ng mga palabas. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Naroon din sa pulong sina Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Ayon pa kay Ambassador Endo, umaasa siya na lalo pang gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Malaking bagay ayon sa Ambassador ang mga organisasyon tulad ng GMA sa adhikaing ito. Indeed, you embody your slogan, Isa sa puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.